Welcome sa Luzard Farm. Ito pong product na to, ginamit na po ni Insan Arthur noong mga nagdaang panahon. Kaya lang po, di po ba nagkaroon tayo ng pandemic? Ginamit din natin yan. Nawala Ginamit natin po ng yung araw. ating supply ng Manila. Oo. Sa Agriculture siya. Davao lang po meron. Ang hirap naman po umorder kung galing Davao. Mahusay. Kasi mataas po yung charge. Mga dadagdag pa po doon sa presyo ng product. Kaya po, pansamantala natigil. Ngayon po, tapos na yung pandemic natin. Kaya po, babalikan ulit natin yung product. Napakaganda po kasi nito. Kayo Kasi yung meron po nasabi akong sa akin. customer sa Pulilan, dating retired district supervisor po siya. Ang sa kanya ay 3.8 hectare. Puro next gen product lang po ang ginamit niya. Hindi na po siya nag-spray ng anumang pesticide o yung pamatay kulisa. Nagtataka po yung kanyang mga kahangga. Ikot po siya, nasa gitna po siya. Siya po kahit ano, wala siyang in-spray ng pamatay insekto. Kaya po, siguro gusto ko pong ipakilala muna sa inyo. Ito po yung aming dating presidente, si Mr. Reynante Lasconia. Hindi na kailangan halos ng pataba. Yung lupa talagang magulas. Tsaka yung sinasabi na Magandang umaga sa lahat. Iba. Nais ko po kayong batiin ang aming language sa mayong buntag kanilang tanan. So, from Davao with love. Kaya daw eh. Meron po kami mga magagandang technology about po sa pagsasaka. Na kung saan po yung sikreto ng Mindanao. But ang Mindanao po ngayon ay wala pong tingin ng supply ng prutas. Dati po, alam po ninyo, ang problema po namin dati, once a year lang po nagbubunga ang prutas namin. Katulad ng mga lansones, mga durian, rambutan, Sinadya lang tayo. mangustin, yung mga seasonal fruits kung tawagin. Sa ngayon po, nabaliktad po yung problema namin. Dahil hindi na po siya tumitigil magbunga. At ang presyo po hanggang 10 pesos na lang per kilo. Dahil sa sobrang oversupply. Which is good side in the other side dahil marami tayong makakain, maraming supply ng pagkain. At medyo nakakalungkot din sa kabilang banda dahil napakamura na ng produkto. So, yung aming pong company, kasama ko po kay Minlandi sir noong year 2016 pa, but we started in the Philippines year 2014. So, si Sir Ben naman po, galing po ito ng Cabanatuan, pero originally from Ilocos din ito. Kaya unit team po kami from Davao at from Ilocos. Unit team. Joke lang po. Wala po kaming kinalaman sa politika po natin kung ano pong nangyayari. Kami po ay private company. Okay po. At kasama ko po yung ating Vice President nasa likod po na may bahay po. May bahay ko po at saka at the same time Vice President po ng company. So yung amin pong technology is galing po ng Australia. At meron din po kami galing Japan. Ito rin po yung ginagamit sa Israel. Actually, more than 200 countries po yung operation. It so happen, sa Philippines, nagkaroon tayo ng pandemic. Kaya naudlot yung pagpapakilala po dito sa Northern Luzon. Pero sa Mindanao po, 10 years na po yung technology. Ibig sabihin po, subok na po namin. Kumbaga sa kahit nakapikit kami, alam na po namin, kabisado na po namin yung products. Pati yung kanyang performance, pati yung kanyang tinatawag na mga, kung paano siya gamitin, yung mga protocols, kabisado na po namin. So, ba't kailangan po natin gumamit nito? Unang-unang tanong, ano po ba yung suliranin na kinakaharap natin ngayon sa pagsasaka? Actually, ang malaking problema po natin, lalo na sa pagpapalay, ano po? Kasi, yun ang pinaka-staple food ng ating buong Pilipinas. Galing po kami ng Africa, baliktad po sila. Kasi wala po silang palay doon eh. Alam po nyo ang kanilang staple food? Kamuting kahoy. So halos lahat ng pagkain is made in flour, kasaba. At saka may mga, siyempre yung kamuti. Pero kamuting kahoy ang pinakamarami. Ubi, meron po mga root crops. So ngayon, since sa atin ay rice, ang pinaka first commodity. Ang rice,
meron po tayo ngayong suliranin pagdating sa rice production. So lahat naman po siguro may taniman ng rice o kung wala naman, kakilala natin lahat halos nagtatanim ng rice, tama po? Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay nawala na po sa top producing country. Nawala na po tayo sa tinatawag na producer. Sa status ng Pilipinas ngayon, nandun na po tayo sa consumer country. Yan po ang nakakalungkot. Nawala na po tayo sa listahan ng nagpo-produce ng bigas. Kundi, number 1 tayo sa listahan ng importer ng bigas sa buong mundo. And that is by data